Gandang gabi, ako'y nagbabalik DJ B-Boy Bibo para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa wait lang, pumiyok ako pumiyok si B-Boy. Ang ating BB Time na tungkol sa usaping kahirapan. Ikaw, yes friend, masasabi mo ba sa sarili mo na sa buhay na ito ay mahirap or struggling ka? Well, kung aminado ka, huwag ka mag-alala, dadamayan kita. Alam mo, yes friend, sadyang hindi talaga madali ang mabuhay sa mundo, no? Sa mundong bawat kibot mo may bayad. Pag utot na nga lang yung libre, husgahan ka pa. Pero seryoso, maraming Pilipino pa rin talaga yung aminado na mahirap sila. Aminado na hindi madaling kumita ng pera. Aminado na nahihirapan pa rin maghanap kung saan kukuha ng pang-araw-araw sa gastusin nila, 'di ba? Madaling sabihin na di humanap ka ng trabaho, di magbanat ka ng buto, ginagawa na po nila. Sadyang hindi lang yun sapat para ikayaman nila, para tuluyang ikaginhawa ng buhay nila, pero ginagawa na po nila at yun po ang goal, ang yumaman sila. Sino ba namang nagtatrabaho ang hindi gustong yumaman, di ba? Sino ba namang nagbabanat ng butot, nagpapakapagod araw-araw ang hindi gustong umasenso? For sure, lahat tayo ng mga empleyado, ginagawa natin to para yumaman, para magkapera, para matustusan lahat ng ating pangangailangan at kagustuhan. Tsaka hello, para naman kayong mga hindi Pinoy, di ba? Para namang hindi nyo alam kung gaano kahirap maghanap ng trabaho sa bansang to. Ang trabaho mo gagawin mong trabaho is magtinda ng popcorn, 'di ba? Example 'yan. Tapos kapag mag-a-apply ka, gusto may college diploma. Ano 'yun? Grabe ka mag-demand, kala mo naman ang laki-laki ng pasweldo mo. Masyadong abusado yung mga employer na ganyan. Hahanapan ka pa ng TOR. Anong kinalaman ng grades ko sa pagluluto ng popcorn? Kaya para sa mga yes friend natin na patuloy na lumalaban sa hirap ng buhay, araw-araw walang choice kundi ang kumayod. Nanghihinayang kung may araw na hindi makakapagtrabaho, well, naiintindihan kita. Alam mo yung mga responsibilidad mo, kaya ginagawa mo yan. At alam kong may sinusuportahan kang pamilya, kaya kinakailangan mong gawin yan. Kaya saludo ako sa determinasyon na meron ka, di ba? Sa pagpapatuloy mo sa kabila ng lahat ng hirap na nararanasan mo sa araw-araw mong trabaho. Well, minsan nakakapagod talaga, no? Minsan parang mabu-burnout ka na at mapapatanong ka kung para saan nga ba yung pinaghihirapan mo. Pero maniwala ka, bahalang araw, lahat yan magbubunga. Alam ko, oo, may mga problema talaga na dumadaan sa'yo na parang walang solusyon, lalo na kapag may involved na pera. Pero trust me, malalampasan mo yan. And unfortunately, wala tayo sa perpektong bansa May problema talaga madalas sa sistema. Gaya nga ng patuloy na pagtaas ng mga bilihin, di ba? Pero yung sweldo ganun pa rin. Sa transportation pa lang, kung titignan mo sa kalsada araw-araw, grabe, ang daming nahihirapan na commuters, lalo na kapag ganitong panahon, maulan. Thank God nakalabas na si Enteng, at sana wag nang madagdagan ng malalakas pang bagyo, di ba? Kasi isa yun sa mga nagpapahirap sa atin, yun yung normal na araw na walang bagyo. Ang hirap-hirap na. What more kapag may ganitong senaryo, kapag may ganitong delubyo, di ba? Ang hirap lalo na kapag mahirap ka. Ramdam mo ng mahirap ka, di ba? Kapag kinakailangan mong makipagsiksikan sa punong-puno na bus or tren, makipag-agawan ng upuan sa jeep, kinakailangan mong pumila ng pagkahaba-haba sa mga terminal, di ba? Dagdag pagod talaga. Isipin mo, pagod ka na sa trabaho, pag uwi mo may iintindihin ka pang panibagong pagod bago ka makauwi sa bahay ninyo. So, ang hirap, sobrang struggle yun. Especially kapag alam mong nagtitipid ka, di ba? Wala ka namang pang taxi, wala ka namang pang motor.
Wala kang pambilin pa ng sarili mong sasakyan, so mahirap. Isa lang yan sa napakaraming hirap na pinagdadaanan ng isang taong mahirap. And there's more. There's a lot out there na hopefully masolusyonan. Kaya hindi na tayo nagtataka mga yespre, no, kung bakit marami pa rin sa atin ang nangingibang bansa. Maraming OFW ang nakikipagsapalaran na para sa mas maayos na kinabukasan. Kaya kagaya mo, kagaya ko, kagaya ng maraming Pilipino, isa lang naman yung hiling natin para sa bansang to, di ba? Na maging maayos yung sistema, na maging smooth na ang lahat kahit papaano. No corruption, no child labor, no injustices. Di ba? Tapos, sana yung mga politiko, mas maging pabor yung mga serbisyo nila para sa mga mas mahihirap, ganun din sa gobyerno. Diba, sana mas bigyan natin ng focus yung mga taong talagang nangangailangan. Basta yes, friend, tandaan mo lang na sa kabila ng hirap ng buhay, kahit na minsan parang pasuko ka na, kahit minsan parang feeling mo hindi na tama yung ginagawa mo, tandaan mo lang na okay lang yan. Kahit papaano at least alam mong patas kang lumalaban. Mas masarap kasi lasapin yung ginhawa, diba, kung galing ito sa pinaghirapan mo at hindi nagmula sa panlalamang mo sa ibang tao. Kaya yung mga masasama ang loob dyan, hindi naman sa nagpaparinig ako. Diba? Yung mga magnanakaw, yan, holdupper, carnapper, magbago na kayo. Ano ba naman yan? Maraming ibang trabaho dyan. Maraming ibang mas maayos na pagkakakitaan. Alam nyo, sa inyo bagay sabihin yung mga salitang bakit hindi ka magbanat ng buto? Bakit hindi ka humanap ng marangal na trabaho? Kasi alam niyo, sa totoo lang, si Bibo po araw-araw kapag umuwi ako, meron po akong nakikita ang isang senior citizen na nasa gitna ng kalsada dyan sa kahabaan ng Buendia, na kahit madaling araw na, nagbebenta siya ng mga basahan. Nagbebenta. Marangal na trabaho. Marangal na gumagawa ng paraan para magkapera. Tapos kayong malalakas pa, kayong may mga kakayahan pa, kayong mga capable na makahanap ng trabaho. Mas pinipili ninyong lamangan yung ibang tao, yung mga masasamang loob. May ibang option pa dyan. May ibang paraan. Anyways, yes, friend, kung iisipin, sayang lang din, no, na hindi tayo pinanganak na may kutsarang ginto sa bibig. Hindi tayo nagmula sa mayaman na pamilya. Although, hindi rin naman porket mayaman ay perpekto na ang buhay, no? But at least, kahit papaano masasabi natin na yung mga mayayaman ay maginhawa. Convenient, komportable ang buhay. Pero gayon pa man, ipagpasalamat na lang natin na binigyan tayo ng pagkakataon na mabuhay. Na kahit mahirap, at least kahit papaano, may nahahanap ka pa rin na paraan ng pagkakakitaan. Unless, diba, isa ka sa mga biglang yaman, oy, baka naman, huwag mo kalimutan. Pero seriously, para sa mga taong bigla ang yaman, alam nyo yung pakiramdam ng buhay na nagmula sa isang kahirapan. Diba? Kaya sana naman huwag kayong makalimot din sa inyong pinanggalingan. 'Di ba? Kung may kapasidad, kung may kakayahan na tumulong sa kapwa, makapag-share ng inyong blessings, please do so. Pakiuna po ako. Charot lang. O eto, pero seryosong tanong para sa mga gusto ng kaperahan. Gusto ng kaperahan na walang ibang ginagawa, nakahiga lang. O ikaw, gusto mo bang kumita ng walang ginagawa? O ayan, kapal naman ang iyong mukha. Wala nang ganon, ha? Flyers na lang sa mall ang libre, hindi mo pa tinatanggap.
Ay, tsaka bago ko pala makalimutan mga yes friend, meron akong mahalagang anunsyo para sa inyo dahil sa mahal ng bilihin. Kapag may nahulog po na pagkain, extended na po yung oras na pwede itong pulutin. Okay? From 5 seconds to 5 minutes. Please be guided accordingly. Huwag po kayo magsayang ng pagkain kung nahulog yung chicken joy mo tapos 5 minutes na yung nakakalipas, pwede pa yan, pagpag mo lang. Ay, wala naman si yes friend. 3 oras na BB time na naman ang ating pinagsamahan. Nakapiling mo ang BB mo sa radyo, DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras, dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Good night, BB. Mwah, mwah. Napakaraming guro dito sa